meron kasing post si Catherine. Ay, hindi si Catherine, iba na to. Change topic na to. Meron palang post si Inday about principle. True life na to. True to life na to. Oo, kasi next topic na tayo. Tama na yung showbiz. Tama na yung audience game. Real life tayo. Real life. Meron daw post pala si Inday Sara about principle. Pakitingin nga. Ayan na. Dito. Kaya ano yun, ang tawag dito, well, teka. Basta may principle siyang binanggit eh. Oo. Posible kayang isa yan sa maging trigger, yung nakikialam sila sa sa library niya. Sa pati daw mga tauhan ay liligwakin. Kasi, di ba, nagsalita, ano yan, ito official thoughts from the Pakilakihan ng madam. Ayan na. Ayan. Ang sabi niya, daghang salamat Senator Amy Marcos sa imong suporta kanako, among pamilya, sa mga Dabuenyo ug katibok ang siyudad sa Davao. Prinsipyo lang ang meron kami. Wala nang iba. May isang salita para sa kapanan ng bayan. Ito lang ang pinagmamalaki namin. Naku, mabigat yan. Oo. Naku, mabigat yan mga Inday. Naku, pag si Inday nagsabi na prinsipyo lang ang meron kami. Ay! Diyos me! Pilipinas! Mga prinsipyo, may isang salita. Makapunta na tayo sa exciting na part. Malapit na. Pag sinabihan ka na ni Inday ng ganyang prinsipyo lang ang meron kami, wala ng iba. Ibig sabihin yan, Inday already reached the boiling point, almost the point of no return. At ang eksena niya dyan ay, kasi si Inday maprinsipyo to na halimbawa, di ba, yung nanapak siya ng sheriff, may mga gustong lumakad, kasi madidisbar dun si Inday dun sa ginawa niya, may disbarment case. Tapos parang may naglalakad. At yung naglalakad, may parang may ambition na maging member ng Supreme Court. So si Inday nagsalita. Wala pa akong pinapalakad. Sabi niya ganyan na, haharapin ko po kung ano man yung makaparusahan nung eme-emerald. Wala po akong ganyan. So, ito yung disbarment niya dahil napak siya ng sheriff. Pero hindi ata siya na-disbar or inurong or I can't remember. So, parang hindi yata gumagalaw yung hindi gumagalaw yung hindi gumagalaw. Hindi pa rin siya, pero hindi pa rin decided. So siguro pwede siyang ma-disbar. Pero sabi naman ni Sarah na wala siyang pakialam kung ma-disbar siya kasi aminado naman siya na nagkamali siya at that moment. Na it wasn't the brightest, the crowd, it is not the brightest moment of her political career. Yes. And kung ako sa inyo, the most dangerous kind of person ay yung umaamin ng pagkakamali. Dahil pag umaamin ng pagkakamali ang isang tao, ibig sabihin yan, hindi yan makikipag-compromise sa'yo pag gusto mo siyang bata-batain. Sabi na kasimple yan, mga bets. Kaya yung sinabing prinsipyo lang ang meron kami, wala nang iba. May isang salita para sa kapanan ng bayan, ito lang ang pinagmamalaki namin. True. Nakakatakot. Sobrang actually, itong message na itong ni Inday kay Senator Amy, hindi to parang pasasalamat lang. Alam mo, parang nagpapasalamat ka kasi salamat sa mga naitulong mo, pero ito lang yung meron kami, so pasensya ka na. Parang ganon. Alam mo, ganun yung dating sa akin. Parang may something na nagpapauna na siya, nagpapasintabi na siya kay Madam Amy. Yun yung dating. May ganon, may ganong aspeto. May mamilay ka, si Inday, di ba meron din yung hindi ko kasi maalala yung konteksto pero may style rin yan kasi na di sige, di ubusin niyo yung pera ninyo pagkatapos alam rin naman natin mauuwi yan sa wala. Yung meron siyang ganun Meron siyang ganun. Nakalimutan ko lang that was yung pinagbantaan niya si Trillanes no, naalala niyo yun? Yung sinabi na niya si Trillanes na ang tawag dito, sinisiraan siya ng wagas ni Trillanes and everything, ganyan. Pagkatapos, sige, ubusin ko yung pera mo sa paninira mo sa akin. Tapos meron siyang sobrang anghang na sinabi kay Trillanes na napaka-atras talaga si Trillanes. Ang lahat kasi ng move nila laban sa mga Duterte, especially yung pinaka-alas nila, yung ICC, it will provoke a constitutional crisis. The ICC warrant. Why? Bex, sa ating justice system, ang warrant of arrest mo, pwede mo to i-challenge sa korte. So ngayon, ito-challenge pa rin yan sa
sa regional, saan ba dapat tina-challenge ang warrant of arrest? RTC? Or, RTC. Warrant of arrest? mm, Ang depende yata, merong period wherein you can depende, parang pagka nasa fiscal level siya, DOJ. Pero kapag kunwari na meron ng litigation, meron ng yung nasa korte na siya, then sa court. May period yan eh. Alam ko may rules dyan, may specific pero, rules. pero yun na nga, yan ang hindi nakikita ni Trillanes eh. Mhm. Alam mo yung nakikita ni Trillanes, hindi makikipag-partner kami sa Interpol, be! Mata-challenge pa yan. Kasi nga, unang-una, kailangan pa rin sagutin nasaan ang ICC sa court system sa justice system ng Pilipinas. It's unresolved. Yeah. And I think that's the reason why hindi nila sila kumambyo sila dito sa ICC eh. Yung hindi nila sinalsal ng sinalsal. They are considering that kasi talaga magkakaroon ng constitutional May constitutional crisis yan. consequences. Oo. Kasi paano ka nabigyan ng power, ng judicial power sa Pilipinas? Meron bang provision, an international treaty that you can change the constitution? Mm. Kasi that's effectively changing the constitution, ha? Mm. Di ba? Di ba, Joey? Mm. Na magkakaroon ka ng another judicial system Mm. na hindi answerable to the Supreme Court? Mm. True. It's going to be a really tough Constitutional crisis yan. Constitutional crisis, sinasabi ko sa inyo. Kaya ako hindi na ako nag-ano. Actually, mas takot ako nun. hindi yan ka-worry-worry na parte kasi Hindi. Malayong laban pa yan eh. Mas natakot pa ako nung presidente si Duterte na issuean siya ng warrant of arrest. Kasi presidential niya nun eh. Pwede siyang maging humit siya ng coup. And then, tapos, coup d'etat, and then, people supported coup. And then that's it, wala. Meron ka ng ingredient for a change of EDSA revolution. Di ba? Ganyan naman ang formula ng EDSA revolution eh. Coup, military, and then people, and then the United States acknowledging it's simpler kasi ngayon hindi na presidente si Duterte, girl. So, anong effect niyang yung eksena. Ngayon, ang maganda ngayon, kung si Sara ay tumakbong mayor ng Davao at si Duterte ay tumakbong senador. Because eventually, pag nanalong senador si Duterte, automatic Senate President yan. Oo. Ang ganda ng oh my God! Kaya nga grabe yung statement na yun ni Inday, yung sinabi niya kanina, it will really it will ruffle the feathers of all the members of the flock. Diba? So yun na nga, mahabang usapin niya ICC. Magka-challenge pa yun all the way to the Supreme Court. Hindi ka pa pwede mag-challenge? O di, ano yun? So, tapos sinabi ko nga sa'yo, Joey, di ba? Yung, naalala mo yung sinabi ko na merong isang Supreme Court Justice na pumunta dati sa Oo. Di ba napanood, napakinggan mo ba yung, di ba siya rin yung sumulat ng ponente dun sa withdrawal? Tapos, di ba nung tinatanong niya yung meron bang inability in our courts? Di ba may ganang. Sabi ko, naku, meron na tumak. Basta, ang masasabi ko lang maganda ang laban. Ang ganda ng mga nakikita kong mga eksena sa buhay. Kasi, balik ulit tayo sa showbiz, no? Kasi, showbiz, kailangan maganda talaga ang showbiz. Sa Walt Disney stories. Showbiz. Kasi, pag ito si Catherine Bernardo, ay na-trigger na makipaghiwalay na kay Daniel Padilla. At si Catherine Bernardo ay magsabi na, kasalanan ko po ito, ako po ay nagtitake ng ownership dahil isa po ako sa nagpaniwala sa inyo na ganito po si Daniel Padilla. Ako na lang po I think I have to take responsibility. Bex. Mga Bex, do you actually realize how powerful that moment is kung sabihin ni Catherine Bernardo? May bago tayong guest, si White Ahas ng Australia. Yes, ito si White Ahas ng Australia ay pisante at kawal. Ayan, go! Hello! So, ko lang,
dagdagan ko lang yung sa mga ganap kanina or kahapon. Actually kami nagulat din kami sa pronouncement ni Catherine. Nandun ka ba? Oh. Nandun ka nung sinabi ko? Umaaligid ako sa Mini Palace nun. That time. Okay. Sa ubasan nila Sa Catherine. Ubasan. Nandun ka sa Ubasan. Okay. Nandun ako sa ubasan. Yes. Sige, ano nagulat- ng reaksyon ng mga taga-Australia dito? Medyo hati kasi yung iba sabi na baka sa Miss Universe to. Meron ding iba na sabi, Miss Australia. Kasi nga, 'di ba, na-mention ko before na etong si Robin the Boy Miss Wanderer. Universe? Kasi yung, sorry White ha, hindi Ay, pa pwedeng sorry. Miss Universe kasi Miss Hindi Universe, matagal pa yun eh. Oo Sabi nga, niya sa hindi. susunod. Susunod. Na pageant. Tapos meron din siyang sagot sa reporter kanina na sa mga susunod na election 2025 and 2028. And knowing them na merong mga subtle clues sa mga statements nila always eh. So, sa dalawang election na yan, aling election ba? Anyway, kami doon gulat na gulat kami kasi what? Bibitawan niya yung Miss World para maging para maging Miss Pero- Australia. Grabe. Pero White Ahas, 'di ba? Nung sumagot siya doon sa ano po bang election kay Nemerlo? Motherhood statement na yung sinagot Oo niya. nga eh. It's a non-answer. Tapos, it's actually enough para magulo yung utak nila Olivia Rodrigo, nila Donald Duck, nila Galema. Because I would confirm na even before sa Paliga dito or sa buong bansa, gumalaw na talaga sila Olivia Rodrigo. Nagpaulan na silang Willy Wonka chocolate coins. Tapos, yung mga nanalo dito, specifically dun sa district ko, yung mga nanalo dun, mga kalyado ni Olivia Rodrigo. And ang iba sa kanila, sila pa yung nanguna sa signature campaign. Yung umuugong ngayon. And then, eto na-confirm, medyo kinonfirm din mismo ni Catherine na si Jon Snow or si Robin the Boy Wanderer, ayaw na talaga rumampa ng Miss Australia or maging security guard ng Mini Palace. Ayaw niya talaga. Pero, yung hindi lang namin alam dun is, pati din pala yung si Island Philippines ayaw din. So, eto na yung problema ng pamilya ni Dirty Harry. Si Highland Philippines ba, White Ahas ng Australia? Ano siya, last termer na siya di ba? Oo nga eh. And ang lang niya, na option niya is either magpahinga siya ng 3 taon or siya ang papalit kay Jon Snow as security guard. Muna. Oo. Pwedeng ganun. Pero si Dirty Harry, 'di ba? Number 1 siya sa mga top candidates ng Red Castle. Pero yung district ko na hawak ni Island Philippines ngayon, sino sa mga Duterte yung papalit diyan? Ito yung problem ngayon nila Dirty Harry. Sino ba yung i-field nila diyan sa first district na hawak ni Island Philippines, sino yung magiging bagong bantay ng Mini Castle? Nagsalita na nga si Catherine, siya nga daw, di ba? Tignan natin. And eto nasabi din kanina ni Sas na for Catherine Bernardo to do such thing na bitawan ang Miss World para bumalik as security guard ng Mini Castle or maging Miss Australia, there has to be a trigger that is so big or so controversial na she would say, I'm done. Tapos na tayo. Break na tayo. Ganun. Actually, yung trigger part na yan, napaka-exciting yan. Kung ano kaya yung trigger na yun. Ang basa namin dyan, madam, is ang magiging trigger is yung sa mga nagpo-float na allegations ngayon sa Sanrio family, isa doon ang magkakatotoo. Oo nga, wag Sa lahat ng mga chismax, mga blind item, isa doon ang magkakatotoo, and yun yung magiging trigger ni Catherine Bernardo para makipag-break up sa Katniel at bitawan ang Miss World title. Ganon. Kasi kasi di ba sinisisi ng mga tao? Si Catherine Bernardo. Ikaw kasi Catherine Bernardo. Maraming masama loob sa kanya. Kahit mga kapwa ko dito ganun din. Medyo masama yung loob kasi bakit Miss World? Bakit Miss World? Nag-Miss Universe ka na lang sana. Ikaw lang sana pumalit sa corona ng Si tatay. Catherine Bernardo pa yung ang hilig-hilig Hindi si si Daniel Padilla po. Hindi po yung babaero. Ganyan. Hindi po yan natutulog sa ibang kama. Diba? Hindi po yung natutulog sa ibang kama. Tapos biglang lumabas yung eksena na may chismis na ganyan, tapos nagkatotoo, ganyan. Paano ka ngayon? Ano yan ito ang sinasabi ko nga sa inyo. Maswerte tayo ngayon, nabuhay tayo, makakakita tayo ng politikong may tunay na delikadesa.
Mm. Yun lang. True. Ako, for me, Ayan. maswerte ako kasi nakaranas din ako sa wakas ng katulad ni Duterte. Yung leadership na gusto ko. So, ngayon, kung anong mangyari, wala akong pakialam kasi at least unders na ako, at least naranasan ko ng sa wakas nakakita ko. Pero sana no, kasi syempre di ba parang ang hirap eh kasi hindi naman laging merong Catherine Bernardo at Dirty Harry, di ba? Parang ano ba to? Nakamute ka, Sas? Pero yun na nga. Abangan ang mga susunod na kabanata. Kasi Correct. nga, ano yan eh, kasi alam mo, binabasa ko mga between, no? Nag-consult ako kay Sinaida Seva. Mm. Anong sabi ni Sinaida Seva? Ang sabi ni Sinaida Seva na, hindi, pag itinuloy mo ang eksenang ganito, mawawarak ang iyong kipay, ganon. Sabi ko, Hindi handa ang iyong masikip na kinemular sa ganitong oo, sabi ni Sinaida Seva na, according sa mga between, sa langit, ganyan, ano talaga sila, gutom na gutom talaga sila, hayok na hayok. Meron silang gustong makuha. At ikaw, pag humarang ka sa kanilang dadaanan, wawarakin nila ang kipay mo. Mm-mm. So better na umiwas ka muna at hayaan mo sila ang magkainan ng kipay. Oo. Hayaan mo silang magwarakan. Ayun. Ako may talaga yung statement kanina, yung sa prinsipyo lang meron kami, and then Ah. yung chismak na tatakbo itong si bilang Miss Australia at kailangan niya may trigger. Alam mo talagang papunta na tayo sa exciting na part. Malapit na malapit na. True, Manilayka. Ayan. Ay, last na eksena itong bagong Pilipinas kick-off rally. Ayan. Ano masasabi niyo dyan? Baka si Bongbong Marcos yung sipain namin. Ikikik namin, ano. Galit pa lang ako dyan sa hayop na yun eh. Na-imbiyer na ako dyan yung parang, yung may may sentence na parang maging bahagi ng pagbabago para sa sarili. Parang, uy, parang sinabi mo kami may kasalanan, ba't mahirap ang Pilipinas? Ito, inaanyayahan ng Presidential Communications Office ang lahat na makiisa sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand. 6 p.m. sa ika-28 ng Enero 2024. Halina at maging parte ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. Manatiling updated at bisitahin lamang ang Presidential Communications Office Facebook page para sa iba pang impormasyon. Parang di ba, parang okay lang naman sabihin mo, di ba, na parang sama-sama tayong magbago. Kaya lang parang, huy, magbago muna kayo, no? Kakaloka. Hindi, ay nakakaloka kasi yan. Sabi mo kami magbago. Ay mo naman galing ng pagbabago. Ang nakakaloka niyan, bakit kailangan ng kick-off rally ng pagbabago? Oo. Ang hindi ko Correct. ang hindi ko 2 years after. 2 years after, nung kampanya yan na yung sinasabi ninyo eh. Di ba? Hindi, halimbawa, parang, if you would like to, parang basically, you are calling for some sort of national enlightenment, no? Na merong individual enlightenment, may personal enlightenment, and the national enlightenment. Bex, alam mo kung ano to? Anong naalala ko dito sa bagong Pilipinas kick-off rally? Napanood nyo di ba yung Don't Look Up? Tapos may mga kick-off rally sila na, look up! Tapos yung ginawa nilang variety show, yung may pakita ng comment. Na parang, Bex, ganun na yung nangyari sa atin. So ito, na parang, Bex, kung gusto mo ng individual and national enlightenment, siguro you can start from not watching Coldplay concert. Di ba? Akala ko sa PCSO. Sa Coldplay pala. Tapos mag-aano pa, di ba? Pagbabago sa ating sarili, sabay yung asawa, nag-aano ng, hoy, happy birthday, sama-sama tayo babangon o ding maging milyonaryo. Parang, kayo lang talaga, hindi kami kasama. Ay, ito ng last topic natin kasi napakasimpleng topic dito. Ipalabas natin yung video ni FL. Ay, talaga? Sige. Wants to be a millionaire. Pero yung mag-asawa. Yung mag-asawa. Isa lang yung comment sa kick-off rally na yan eh. Kasi parang, nung election,
Yun yung battle cry nyo, Bagong Pilipinas. So, ibig sabihin, for all intents and purposes, Bagong Pilipinas should start when you took over. 'Di ba? Which is July 1. So, July 1 dapat ang kick-off niyan. Walang ibang date. 'Di ba? Ano exactly yung iba Bagong Pilipinas mo ngayon? 2 years na kayong nandyan eh. So, ibig sabihin yung 2 years, lumang Pilipinas yon. Nakapwesto Rehearsal. na kayo nun? Rehearsal. Diba? Ano yung rehearsal? Diba? Diyos ko po naman. Alam mo, Madam Lisa Marcos and Bongbong, fire everyone in the Presidential Communications Office. That's how you, that's how you're going to change things. I-fire nyo na silang lahat. Diyos me. Ayun. Teka lang, may masasabi ako dyan sa rally na yan. Noong 2016, nung natalo yan si BBM, nagparally din kami dyan. Carino Grandstand din. Walang niya talaga yung mga hayop na mga yan. Talaga? At Oo, sarili namin gastos natin yun. Oo, ang tagal mo talagang sumuporta, no? Ay, yung buong pamilya namin loyalista. Simula sa aking, great-grandparents ay talagang super loyalista sa kanilang pamilya. Oo. So, Si ayan. Leonardo. So, teka, kumusta na kayo ngayon? Sobrang nag-iyak yung mother ko. Yung lola ko naman patay na. Yung mother ko tsaka yung mga kapatid niya, iyak ng iyak. Nung pinapanood ko sa kanila yung mga videos ninyo, sabi nila, ay talaga, sabi ko, oo, I'm so sad din. So, talagang dinidibdib namin yung nangyaring budol ngayon. At I don't know kung naniniwala pa rin sila kay Aimee, pero ako naman, hoping pa rin. Pero sa kapatid niya, totally wala na talaga. Okay, a moment of silence, everyone. Ladies and gentlemen, the First Lady of the Philippines, Madam Lisa Marcos. Hi, Mel. Or should I say Mel Leonardo? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Okay, Correction, ladies and President. President. Hi, Mel. Ladies and gentlemen, yung ano naman si Bongbong? Si First Gentleman. Wala ka nun eh. Teka. Nasa ano ko? Nasa account ko. Okay, wait. So, napaka heartfelt ng message niya, no? Sobrang sincere, sobrang nakaka-relate ako kasi milyonaryo daw. Sana, Sobrang nakaka-relate ako bilang taga Bulacan. Bakit naman, Land of the lone debtors. Hindi, alam niyo yung ano, kung na-imagine ko si Juliana Pariscova na gumawa ng satire video kay FL, ito yung na-imagine kong gagawin niya. oo, perfect, yeah. Okay, okay. Mukha siyang lampshade, no? Sila, no? Ladies and gentlemen, let's a moment of silence. The President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nga po, delikado na itong pagbati ko. Mukhang 60th birthday na ang ating mabuting kaibigan. But Mel, happy birthday. And you really have been an asset to us and all the work that we have been trying to achieve. And mabuti naman, it's good to have somebody who has common sense. At alam mo naman, kung minsan mga kasama natin masyadong malayo ang pag-iisip, mabuti may isa tayong kausap kagaya mo na nangunawaan ang buhay ng pangkaraniwan ng Pilipino and continue to work for the betterment of that life. So, well worth the 6 years. Huwag mo nang isipin, huwag mong tatanggapin yung yung senior citizens card mo. Hindi ka magiging 60. Happy birthday, Mel. Okay, actually, parang, ano ba ito? Nilalaglag ba kasi? Ito yung kay BBM. Ang naloka ko dito, marami actually. This is my reaction paper. Una, gusto niya sanang sabihin yung with wealth. Pinalitan niya ng work. Una. Ikalawa, na parang, inilaglag mo lahat ng kasama mo sa gobyerno, ng cabinet members mo. Sinabi mo na mabuti na lang meron silang katulad ni Mel na alam ang buhay ng pangkaraniwang Pilipino kasi yung iba nilang kasamahan ay masyadong malayo. So, parang, alam mo yun, parang, guys, parang, wala man lang nag-review. No? Sobrang tone deaf. Ganun. Kasi rin na ibang kasamahan ang walang common sense. Wala na yung utak sa mundo.
nasa out of this world na. So si Millionaire na lang ang ang hindi bogsa. Kaya Alam mo, may nagtataka talaga ako kasi bakit nung campaign, saka yung mga before campaign, maayos yung mga minibitawang salita niya ni Junior eh. Bakit ngayon parang kakaiba? Ano may parang hindi pinag-iisipan? Parang Actually, nakagiwi pa. Totoo, Mami Laika, ako sa totoo lang hinahanap ko yung compassionate na bongbong eh. I don't see the compassionate bongbong now. Parang, ano ba yun? Pati ba yun? Pati pa yun? Budol? Pati ba yun? Joke? 'Di ba? Yung, di mo siya kailangan sa Yolanda, nasa Yolanda siya nun. 'Di ba? Hindi siya, nanay niya nandun, pero ibig ko sabihin parang sa Taal, 'di ba? Nandun siya nung may kalamidad doon. 'Di ba? Gusto mayon, nagpadala siya ng tubig. Ex-senadora siya sa mga ganun. I mean, you see you kind of see the compassion there, 'di ba? Na parang he would really make his way to be there with the Filipinos who are suffering at that moment. Ganun. Kasi ngayon parang hindi ko naman hinihingi sa kanya na maging na parang, sige, bisitahin mo lahat or whatsoever. If he does, then that's plus. Pero, hindi ko naman dinedemand na gano'n, no? Pero, please do not forget about those people whose family died because of the flash flood. Do not forget yung mga rescuers na namatay yung pamilya sa pagre-rescue nang wala namang putang inang bayad mula sa gobyerno. 'Di ba? Pero gumagawa ng public service. Huwag mo naman kalimutan. 'Di ba? Where's the compassion now? ako nagtataka, parang ibang tao yung nakita ko noon sa ngayon. Parang, ano nangyari? Anong meron? Kaya ba't sabi nila yung kay FL daw, AI daw yan? AI generated? Edited daw. Sino may sabi? Sino may claim, Becky? May mga comment na AI generated lang daw. Kita mo daw yung leeg. Hindi, kaya ko naiintindihan niya, AI generated, kasi parang, nasa hot seat yung PCSO, tapos ganyan yung message mo. Hindi siya AI generated kasi di ba artificial intelligence? Hindi naman intelligence yun. Artificial lang. Artificial. There's nothing intelligent about it. Mami, like, magugugur ka na. Anting tayo yan. Hindi, alam niyo, parang, halos pare-pareho naman tayo dito ng edad, no? Alam niyo, parang siyang skit sa, abangan ng susunod na kabanata. Parang, Yung merong batuhan ng pan. Di ba? Yung pinakagatin yung daliri niya, di ba? Yung pagkasabi, makakagatin yung daliri. Madam Gen Z po ako. hindi, na parang, parang satire? Parang, actually, nagpadalas, ang nagpakita sa akin itong dalawang to, alam mo kung sino? Si Marlica. Sinend niya sa akin. Tapos sabi ko, parang, wag ka masasaktan, inang Maharlika, ha? Sabi ko, ano ba to? AI ba? Actually, inano ko na, deepfake ba to? Na parang, yun yung unang pumasok sa utak ko, na parang, ini-adjust ba tayo ni Maharlika? Na parang iniisip ko na parang, Hindi sa TikTok nga, yun ang mga comment kung AI generated ako. Kasi pati yung pagtaas ng kamay. Sana AI na lang because she can't be that. Di ba? alam niyo, parang, totoo ba to? Is this happening? Ay, pahanting kami niya, nakakaloka. Sama-sama tayong maging millionaire. Sana Sama-sama tayong babangon muli para maging Millionaire. Ano kaya gusto niyang maging witty? Ganon? Ay, hindi. Kaya sasama-sama babangon muli kasi si Mel Robles nagbayad dun sa nakawat niya sa LRTA. So ngayon, bumabawi ang lola mo. Kaya sasama babangon muli. Yun talagang naloka ko, girl. Na parang, parang, anong nangyayari? Alam mo yung I swear, na parang, alam mo yung parang naramdaman ko kay Lenny Robredo nung, oh no, she did that. Na parang Ano yan yung Kami-Hami wave niya? Ay, yung Hadouken ba yan? alam ko lang na nga na magadukan sila mag-asawa siya. Ay, hindi, nag-heart siya. Di ba? May Heart ba yun? Heart! Di ba nag-heart siya sa gilid nung pa uli? Heart ba yun? Ayaw na ganon. Parang si Sailor Moon na gano'n siya. Tingnan natin ulit. No way. Heart ba yun? Alam ko pwedeng slow-mo yan, Miss Joey, kinan mo, slow-mo. Teka. Hindi, pwede pa sa Facebook yung slow-mo? Oh, pwedeng slow-mo yan, may Teka, fast screen teka. yan eh. Alam mo, Nakakatawa. sasabi parang Tessie Tomas sama sa... Yung sabi ko Kapag nasusunod na ka pa. Oo. Kasi segue lang ako, ha. Kaya alam mo na walang involvement dito si RJ kasi hindi papasayang kay RJ. Oo.
To be honest. Oh, wait, Ay, wala I will. I said, Melionario, just wanted to wish Ay, paano ang slow mo? Diyan sa sa gear, parang may, Ito. ayan. Pwede mo 0.5 siyang na 0.5. Yes, good day. 0.5 na kalbaryo ito, girl. Hi, Mel! Or should I say Mel Dito. for my Sa una huli, di ba? Oo, dyan na pa uli. Sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Sandali lang Naman! Wait lang. Usually, pag Meron dyan, pinag-ulisan mo siya, sumatsaka yung boses, hindi kaya ito talagang natural na. Tapos, pinabilis lang nila yung recording para Grabe. okay, go. Okay. Walang heart. Meron dyan. Tinaas niya yung kamay niya. Hindi, yung group hug, yung sinabi yung group hug. Oo, yung group hug, pero nag-heart Play mo. siya. Just Should I i-play mo say na. millionaire? Okay, ito. Hi, Mel! Huwag na, nakaka-irita yung boses? Ano ba yan? Naka-public ba yan sa communications? Pinost nila doon? Hindi, may Oh my nagpadala lang God. sa akin ito. Pero viral yan. Nagkalat yun sa Kaya nga, nakikita ko siya sa TikTok eh. Tagal namang itaas ang kamay, mama. Tignan mo, parang AI talaga siya, oh. Ang puti nung leeg hanggang pataas, pero yung dibdib niya, oh, parang, Ang liit nung ganito. oo. Yeah, oo, diba? Nag-Sailor Moon siya. O, diba, sabi sa'yo. Ulitin mo. Ayan. Oo. Ulitin mo. Kailangan natin panoorin. Ulitin mo. Ano yun? Nag-heart siya. Burger. Okay. Baka McDo. Ano pa? Ano Big hug. Happy birthday. Okay, doon sa big hug. Bakit din siya mag-hug? Ay, sabi daw, hindi daw siya for public talaga, sabi ni Marlick. Eh, sino nag-leak? Hindi ba yung public? Trending na. Not intended for public consumption. Kumbaga parang personal video. Pero kasi kung pinalabas to sa birthday ni Mel, hindi na siya hindi siya private. Hindi, sino ang nag-leak? At di Baka nasa loob isip lang niya. Baka yung nag-video. Nainis na. Sabi, kakainis na kayo, i-release ko tong video nyo, bahala kayo. Nakailan ko na iyamot. Hindi na siya for public consumption? Mm-hmm. Akala ko nakapost sa communication or sa page ni BBM. Kaya walang filter. Walang, kasi kung for public to, siguro hindi niya sasabihin yung, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Mm-hmm. Pero, Parang plano niya maging waiting para kay Gilles. Hindi mo pa rin Yes, sasabihin, okay, alam mo yung condition ngayon ni Mel, di ba? Tapos pangalawa, kung para kay Mel yan, kahit pa sabihin mong hindi for public yan, may makakakita ibang tao besides kay Mel. So, malaking Pero gusto na nalabas. sino nag-leak? Tingnan May natin yung parang FB, ha? Doon kaya sa FB na talagang makikita mo nung nagkalat. Naku, yari yung production team nito. Oo. Kasi girl, alam mo lalang gumulo yung utak ko. Feeling ko tawag dito, feeling ko pinalabas yan dun sa event mismo. And then somebody captured it. And then that's the reason why it got. Alam mo baka yung tech guy. Kasi di ba syempre nag-hire sila ng mga audio May soft copy yan sila eh. May soft copy sila niyan. So, yari yung production team nito. Kasi kung recorded, parang parang original video naman ang nakuha, di ba? Kung recorded, halata naman na naka-project sa screen tapos ni-record mo sa cellphone mo, di ba? Eh hindi eh, parang soft copy talaga siya. Pero Anyway, lalo ko naguluhan guys nung sinabi niyo hindi to for public consumption. Kaya nga, akala ko naman kasi kalat siya sa TikTok. Ay nakapost daw sa personal page. nakapost daw sa personal page ni Madam. Mas malala. Talaga? May page ba siya? Tingnan ko. Naka-verified Kahit pa. pa public Liza Marcos. consumption yan, kahit pa naka-private yung page niya. Tingnan natin ha. Ay, nakita lang videos. Kasi yung list. Why there is no list here? Baka naka-black ka girl. Hindi.
Wala sa personal page niya. Ay, Wala. unless meron pa siyang ibang personal page, ha? Wala. Yung Wala, huling post wala. niya is ano, yung may hawak siyang dummy check. Yung kasal, yung play nandito. Wala yung birthday. Saan ang Wala. galing? Saan ang galing yun? Ate Marisa naman, baka naman ano yan, poster niya tapos gumawa lang ng page. Oo. Wala eh. Oh. Ay, sinend daw sa puting ahas ni Maharlika. Pero kasi girl, before pa si Maharlika, unang-una si Maharlika nagpadala sa akin yan. And after Maharlika, meron bang iba, hindi pa siya nagla-live. So, ibig sabihin, Kumalat. Actually, meron akong kopya nito bago pa mag-live si Maharlika eh. So baka yung tech guy nga. May baka yung subscribe. Ted Guy, naloka rin siya dun sa message. Parang ano to? Mm-mm. Ayun. Oo. Ano ang tawag? May copy na nga ako niyan even before pa mag-live si Maharlika. Bakit Hindi, mas pinost ko Joey siya, ang hindi pa nagkala? tapos pinost ko siya, hindi pa tapos mag-live si Maharlika. Actually, Sino so, taga-Bulacan Yung ba bago si mag-live Joey? si Maharlika, nakita ko na yung video na yan sa FB na nagkalat. Bago pa live si Maharlika. So, kalat na yan. Yes, Becky. Sa TikTok ko siya sa TikTok ko siya nakita. So Joey, Miss Joey, since taga Bulacan ka, baka ikaw ang nagkalat kasi invited ka sa loan as one of the loan debtors. In-invite ka Hindi sa nga eh. Hindi nga, iniintay ko na nga eh. Madam, kailan ba ako magiging loan debtor? Ako na lang hindi na nanalo sa Bulacan. O, diba? Anyway, Sino yun. So, Pero yung nakakaloka. naguguluhan ako. Diyos ko, lalo ako naguluhan. Parang ano ba to, hindi siya for private consumption, pero kumalat. So, ibig sabihin, pag kumakalat yung ganyan, ibig sabihin, galit na sa inyo yung mga tao sa loob ninyo. Marami na. Pero, kasi, naniniwala sila. Ay, teka, balik tayo sa kwentuhang Walt Disney. Balik tayo sa kwentuhang Walt Disney. Kasi, si Galema, hindi siya naniniwala na si Hello Kitty ay nanalong Mr. Universe because of Catherine. Ang buong paniniwala ni Galema ay nanalo siya ng Miss Universe ay because of her and the PR team. So that is why the PR team is untouchable kunanapay. Girl, kung ganitong pag-uugali nila, nilabas nila nung election, sa tingin nila, mananalo sila. True. As simple as that. Mm-mm. Kung ganito yung, kung ganyan, kung sinabi ninyo na makikialam ang asawa sa, Totoo. Actually, hindi natin alam yung ano eh. Kasi ito nga yung time na talagang full-blown na si Galema ang nagpapalakad ng lahat. Kasi hindi ko talaga ma-reconcile yung ano eh. Di ba ikaw rin naman, Sas, di ba nung when you started saying na budol-budol kineme, ilalabas mo yung video niya sa Senate, pagkatapos yung sinabi niya ngayon, di ba sobrang worlds apart yung mga pinagsasabi. Hindi ko rin ma-reconcile yun. Hindi ko rin ma-reconcile yun na bakit ganun siya nung senador pagkatapos? Ngayon na, bakit ganun siya nung nasa Red Castle siya? Komparado sa ngayon na nasa Walt Disney Castle na siya. So ngayon, meron akong mga personalidad nga na nakausap, na nasa posisyon to intimately know them. Sabi ko, bakit ganun? Bakit, naging tanga ba siya? Bakit ano? Sabi niya ganun, ay nako, si Hello Kitty, tanga naman talaga yan ever since. Selfish, self-absorbed, tamad. Ganun daw siya talaga ever since. Ito kilala nila to ng since formative years, gano'n. So sabi ko, paano nangyari yun? Ang pumili ng lahat ng utaos ni Hello Kitty nung nasa Red Castle pa siya ay si Rainbow Bright. So ang sabi sa akin, hindi siya magaling nung nasa Red Castle siya. Magaling yung staff niya. Sabi ko, di magaling, kung magaling yung staff niya, di magaling rin siya kasi pumili siya ng magaling na staff. Ganun, hindi nga siya ang pumili si Rainbow Bright. Si Rainbow Bright daw nagpasok ng tao niya. Ayun. So up until the Miss World competition, si Rainbow Bright ang nagdidesisyon. Natalo nga nung Miss World competition. So nung natalo ng Miss World competition, ang sabi raw nito ni Galema, Rainbow Bright, tingnan mo, ikaw ang namuno, hindi mo mapanalo si Hello Kitty. So, akin na ang corona, itchapwera ka na.
And then later on, nag-decide na tumakbo nga for Miss Universe. Umali sa rampahan sa Miss Universe kung saan sila ay nanalo. Feeling validated daw itong si Galema. And from that moment on, lahat na ng kaganapan sa buhay sa Walt Disney, sa kanya daw talaga dadaan. Kasi nga, ang buong paniniwala niya, at iyon ang nakikita ng 10 ng lahat ng mga taong very intimate dito sa Sanrio family. Feeling validated si Bakla kasi siya ang buong paniniwala niya ay siya ang nag-train para rumampa, para sumagot sa Q&A dito kay Hello Kitty upang maging Miss Universe. Eh, ba't ang sabi, pinayaran ng mga judges sa Miss Universe. Ano? Nagbayad daw sa mga judges si Galema para mag-sure win si Hello Kitty. Pero tingin ko, magbayad o hindi, mananalo naman talaga eh. Kaya sigurong sure siya, tsaka confident siya na mananalo. Ngayon Wala, nagigit isa yun sa na. mga pinangahawakan niya. Isa yun sa mga pinangahawakan niya, kaya yun nga ang buong ano niya, hindi niya nire-recognize yung si Catherine na reason para ganun. Hindi niya talaga nire-recognize. Ang ano niya talaga, ang mindset niya talaga, it is me and my mini snakes. Ano ba ang tawag dun sa tatay niya na Hello Kitty? Anong ano niya? Sino ba siya? Basta Sila yung siya. team. Sila Ayun, yung si Lion King. Eh di ba nga may ano yan, may diary yan. May personal ano siya talaga, sinulat, di ba? Na hindi talaga si Hello Kitty fit maging Miss Universe. So kami naman nung ano pa lang 2016 hanggang 2020, todo tanggol na baka dahil nung bagets pa si Hello Kitty kaya hindi makita. Ayun, so disappointment na talagang ang dami naming inaway, buong barangay ata namin dahil lang dyan sa... Parang walang ganun. Parang walang ganun chismis. Hindi, meron po, may diary siya, may sinulat talaga siya na Ano nga, pero ako Na- mas naniniwala ako dun sa movie na talagang na hindi fit. talagang ang corona ay pinapamana ni Lion King kay Hello Kitty. Kaya nga Kay yung Rainbow. kaya nga si Rainbow Bright hindi makaporme kasi parang yung Yun nasa ang sinabi nung kahit yung mga dating nung bata kami, yung talagang ano namin. Yun talaga yung kung narinig namin. Kaya ako ngayon nagigets ko na kung bakit grabe makialam tong si Galema. Kasi feeling niya siya yung susi kung bakit naging Miss Universe si Hello Kitty. Oo. Ganun. So, Pero ang tanong is, so Until when? nag-take credit ka ngayon kung bakit naging Miss Universe si Hello Kitty. Eh, paano kung dumating ang hatian ng dagat. Judgment Day. paano kung dumating si Moses? Tapos nakapagkagat? Ikaw rin. Tapos yung tubig sa yung tubig sa bandang sa side mo, 40 gallons lang. Hindi malalaman natin yan. Hindi nga, paano, January 28. paano nga kung dumating ang panahon na syempre kasi ngayon feeling mo magagawa mo lahat. Pero the problem is, there will always be a black swan. Ang mga politiko sana yan sa black swan eh. Get mo? Kaya nga sila politiko no? Eh, paano kung dumating ang dumating ang Black Swan film, no? Ang kakambal ni Natalie Portman na Black Swan. Diba? Tapos is mga kababayan. Ako yung naging instrumento kung bakit nagkaroon ng mga kaganapang ganito. Marami akong napaniwala. Emerald. Kahit ako, hindi ko rin alam. Ngunit hindi ito dahilan para hindi mag-take ng responsibility. Kaya ako ngayon, mga kababayan, ay bababa po ako dahil meron po akong delikades. Eh, papaano kung nagkaroon ng ganong eksena, bes? Nako, Nag-i-switch ka, may gumagawa? Or yung personal lang? Ang tawag dito si Catherine, grabe yung niya, parang lahat ng desisyon niya, gusto niya, may data.
Kaya daw itong si Catherine, hindi rin yung, kumbaga parang hindi talaga siya padalos-dalos. Kasi, ayon daw sa datang hawak niya, ay malakas pa rin daw ang roar ni Hello Kitty. So ano pa rin siya. Pero nga, ang eksena nga, ganito, di ba? Either kasi, ang choices kasi ni Catherine ay manatili siyang magpa-cute-cute sa gift date. Pero hilahin siya pababa ng kumunoy. Mawawalan siya ng identity. Kung hindi siya kasama sa Katniel, alam mo yun, kasi nga, ano ka dyan? O, nakikita mo ng mga ginagawa ng mga ni Daniel Padilla, tapos ganyan ka pa rin. Tapos ganyan. Siyempre, bababa ang iyong market value, no? As Catherine Bernardo, kung parati ka lang ng Katniel. Pero dahil nga, si Daniel Padilla ay nahuhumaling pa sa kanya ang mga kababaihan, ang kalalakihan, at mga kaparlor, at ano pa kung ano-ano. Hindi ka po pwedeng mag-ala, mag-ala Nora Honor. Kaya may Nora Honor na. Walang himala. Hindi ka po pwedeng mag-ala Nora Honor, di ba? Na bigla kang i-eksena, akit ka sa bundok na, ako si Elsa! Ganyan. Hindi po pwede kasi nga sikat nga si Daniel Padilla, no? So ngayon, bibigyan mo siya ng curveball na hindi nagawa ng iba. Pero kailangan may mag-trigger para gawin mo yon. Kaya mga kababayan, ito ng aking mga last words. Maganda ang unfolding ng events. Correct. Actually, excited ako sa kick-off rally, January 28. Excited ako. Nilagay ko naman sa kalendaryo ko, uy, kick-off rally, January 28, ha? Tignan natin kung kung matao pa din ang kick-off rally na yan. Oo, matao naman siya. Matao yan. Require DepEd na pumunta. DepEd pa lang, Diyos mo, dami na nun. Every department, 1,000. Every baba ng ayuda dyan, for sure. Oo. Baka magpapamigay ng golden coins. Mga taga-Tondo daw, kaya Hindi, Tapos show may of force yan. Show of force ang kick-off rally. True. May nagsabi sa comment, tapos may maghahack daw, tapos ipapakita yung pinipig crunch video. Uy. Grabe naman. Natalo kayo, Sas, Joey, sabi ni Nicholas Wolfwood. Hindi po, nasa Bacolod na po ako niyan. Papunta na po akong Bacolod. Hindi po ako a-attend dahil bakit kailangan ko ng kick-off rally kung gusto ko magbago? Correct. Napakalaki naman ka-etyosan yan. Kayo ba kung gusto niyo magbago, kailangan niyo magpa-party? Ayun. Dapat Kasi- show yung video of the year, sabi ni Mifas. Tama ka, Sas, yan, parang show of force, parang testing the waters. Show of force yan, hindi panakot na ganito kami karami, ganito yung yan, show of force kasi lalo na mag-e-EDSA ng February, ganyan. Siguro feeling nila baka magka-EDSA or whatever. Pero kailangan nila mag-show of force. Yeah. The problem is, this is so traditional. Ang laban bakla. Not traditional. Correct. Yun naman Bakit kailangan mo mag-show of force? Mm. Bakit kailangan mo mag-show of force ngayon kung alam mo namang malakas ka? Kaya So doesn't make meaning, sense. afraid ka din, di ba? Hindi nga, parang anong panahon ni Lenny, di ba? Kaya para magpakita na malakas sila, nagpag-gathering ng maraming tao. Para, kumari, may clamor, maraming tao. Ganun lang naman yan. Lenny's Playbook, 2022 election. Very yellow, totoo. Ayun, very yellow. Siya, isa na natin ang parlor. At Parting maraming words. salamat sa pagbisita. White Ass ng Australia, Becky ng Pinas, and Mami Laika na matagal nang nawala at nagbabalik. Ayan. So, kita-kita tayong muli. Ayan. Mag-ano na muna tayo. Basta ako Sabi yung sabi ni Mark and Lloyd, merong tanong, pakit-post ngayon ni Mark and Lloyd. Sas, you knew about the evil plan ni Lisa even before the election. Bakit mo pa rin sinuportahan si BBM ng election? You even work as consultant. Let me just clarify. I work as a consultant simula nung nag-announce siya ng tatakbo. Hindi ko po alam ang evil plan.
I don't know any plans. Ano pinagsasabihin yung evil plan? Sinasabi ko na may mga hunch ako kung anong, parang there's something wrong. Parang may mali. Ganon. Actually, ito yung mga problema dun sa ano eh. Ito yung mga problema dito sa mga kupal na nabudol nga. Okay? Nobody knew that it's going to be this bad. Pagkatapos ang hilig mo mag-ano, Diyos ko po, kung alam namin na ganito, hindi siya binoto. Hindi, That's hindi what- sinuportahan. Hindi sinuportahan. Diyos ko, Lord. Ikaw ba, alam ko ba na merong alleged smuggling? Oo. Alam ko ba yun? Si Bagong Lipunan yung nagpalabas ng ganyan sa'yo, Sas. Diyos ko, Lord. Parang ako, di ba sinasabi ko, parang ibang BBM yung during kampanya, iba to ngayon. So nagtataka So, ako, iba yung dating talaga. BBM? Iba talaga. Alam mo, ako naiintindihan ko yung mga ganyang, kasi nga, unang-una, kayo yung nasaktan talaga dahil kayo yung loyalista talaga. Dahil masakit talaga na pinaglaban nyo na for 36 years, binuhos yung buhay nyo, kayo yung nabudol. Tapos ako sisisihin nyo, kayo nag-converse. Ano naman ngayon? Sinabi ko na nga, di ba, nabudol ako. Mali ako. At sinabi ko, nag-post pa ako noon. I don't think that there is any, I don't think na merong kapatawaran ang naging contribution ko in any way sa pagkaka-elect ng budol na administrasyon nito. And I don't expect anyone to forgive me. So, yung mga ganyan-ganyan, wala akong pakialam. I already accepted na sinabi ko nga ilang beses ako nag-live na I never had any regret in my life. Pag tinatanong ako na, what is your greatest regret? Parang sabi ko, regret? I don't have any regret. Ngayon meron na. So this is my greatest regret. And for me to say that is so huge. Kasi wala talaga akong regret sa buhay ko. This is my greatest regret in my life. So ngayon, kung sa tingin, kung ano nyo na, bakit mo sinuportan? Alam mo pala yung evil plan? Sandali, anong alam kong evil plan? Sinabi ko, Hans, ngayon ko lang napagtagpi-tagpi dahil nakita ko na ganito yung nangyayari na, ganun pala yung ibig sabihin nun. Di ba parang naloko kami, nagkamali kami, tinanggap namin, at ngayon gusto namin itama yung pagkakamali. Ganun lang po yun. Ganun lang Oo, alam mo, ang dami ko. You know na may evil plan si Lisa based on your kwento. No, I didn't know. Ang sinabi ko sa'yo, ito yung mga nakikita ko na parang may mali. Wala po kong sinabing alam kong plan. That's your interpretation. Ngayon, kung ayaw yung tanggapin yung version of events ko, siguraduhin yung nandun kayo nung panahon nang nangyayari yung mga yon. Dahil kung hindi, kayo ay mga tain ng lipunan. Kaya, wala nga kayong campaign ngayon eh. Ang campaign namin ngayon, hindi mo pera yan. Nakikisama lang kayo. Dahil kayo ay mga lapak ng lipunan. Wala kayong ibang ginawa sa mga buhay ninyo, kundi gumawa ng chismis. Kung wala pa kayong chismis, wala kayong silbi sa lipunang ito. Magbigay nga kayo ng nagawa ninyo sa lipunang ito. Magbigay nga kayo ng honor na nabigay nyo sa Pilipinas. Nakagawa ba kayo ng campaign na nag-expose talaga ng isang budol at naging balang gobyerno katulad ng Love the Philippines video na nagawa ko? Kakapal ang mga pagmumukha ninyo, no? Kaya nga yung sinasabi yung vlogger, alam mo sabihin nyo sa kanya, naiintindihan namin ang kanyang hinanakit, pero there is a point in our lives that we have to grow up and become a real man and not become a stupid 5-year-old kind of person na may emotional intelligence worthy of someone na nasa kinder pa. Period. And I thank you all. Ayun. Okay na tayo. Mami Laika, meron kang last words? Ako yun na yung last word ko, yung naloko ko, Ah. tanga ko tinatanggap ko, nagkamali ako, ngayon gusto ko itama. Correct, So, yun correct. yun. Di ba yan naman yung ano natin nun, Mami Laika, na, well, this is our decision, and if BBM is going to fuck up, kami yung mga mangunguna sa pag-iingay. Di ba? Kasi Oo. we're taking responsibility doon sa expectations namin. Di ba? Oo. Saka ano problema Tayo ninyo? yan, Mami Joey, di ba? Oo, sabi, bakit sinuportahan mo pa rin? Kayo nga, sinuportahan yung pamilyang Marcos si Bongbong kahit alam yung may kaso, kahit may ganito. Oh, ano pinagkaiba nun? It's the same thing, may kaso. Oh, wala pa napapatunayan, pero may kaso. It's the same thing. Diyos ko naman, bakit nyo kami sisisihin? Diyos ko, Lord, para namang lahat ng ginawa ng desisyon sa buhay, tama? Mali ako. Kahit murahin nyo ako hanggang mamatay kayo, wala akong pakialam. I deserve that. In the first place, Diyos ko na yun, ang lakas-lakas ng loob yung magsasalita dyan ng anonymous kayo sa YouTube. Magpakita muna kayo ng mukha bago kayo magtapang-tapangan. Put You yourself cannot even- in the line.
You cannot even put yourselves out there eh. Pagkatas kayo yung, ha? Bakit ganito? Tapos bigla ako mag-question ng action. I mean, that's the minimum requirement eh. Di ba? Yung para questionin mo yung ano ng iba. Minimum requirement is you show your face. Yan ang isa sa mga pinakaayaw kong ginawa ni Duterte. Vinito niya yung SIM registration, yung part doon na i-require na ang social media dapat meron kang registration ng ID mo. Yan ang isang pinakaayaw ko. Kasi nga, kita mo, kaya may mga nagkakalat ng ganyan. Kasi kung meron gano'n, wala magkakalat-kalat ng ganyan. True. Malakas na naman ang loob kasi anonymous. Pero pag hindi na anonymous, urong na yung titi. True. Period. Ayan. Oho siya. Tayo matulog na. At meron pa ba kayong mga last words, White Ahas and Becky? Ayun lang, siguro hindi siya marunong ng comprehension ng timetable at flow of events, kaya niya nasabi. Sobrang ayoko siya i-grade pero bobo siya. Hindi, ang ano ko lang is, pwede na, alam mo, therapy is not a bad thing. People should seek psychiatric help because maybe you're suffering from a mental health issue. Di ba? You could always do that, di ba? Ako, I had sought therapy before and I'm good. Kasi nga, Diyos ko Lord, yun lang, seek therapy. Lalo na libre pa naman dun sa bansang yun, no? Kasama yun sa healthcare. Yun lang, seek therapy. Oho, Ayun, siya. Good night, everyone. Ay, sige, meron ko pa Wait sasabihin. lang, pasabog lang. Nananawagan po ako sa lahat ng mga loyalista. Ang buong pamilya ko po mula sa aking mga angkan ay nabuhay nung talagang panahon ng Marcos Sr. Tapos hanggang sa nag-EDSA, pinagtanggol po namin ang pamilyang yan. Pero sabi nga po ng aking lola, ang pagiging loyalista ay hindi ibig sabihin na magbubulag-bulagan kapag may nakikita na kaming mali. So tayo pong lahat ay loyalista dahil mahal po natin ang kanilang pamilya at dahil mali na po ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon, bumangon na po tayo at magising. Ipaglaban po natin kung ano ang tama. Yun lang po. Magandang umaga. Okay. White Ahas, go. Ito lang, parting words lang sa yung context kanina about kay Trillanes at kay VP Sara, about yun sa elections, 2018 pa to. Pero share ko lang yung excerpts. And people sa mga nakikinig, reflect kayo dito. Sabi ni VP dati, nung mayor pa siya, the last time a person irked me, I made sure to make it difficult for him to bring me down. Speaker Boy Nograles lost that election and was 1 billion pesos poorer. Like Speaker Alvarez, my advice to you is not think of me, speak of my name, not even a whisper of Inday Sara from your ugly lips. And sa hindi ko nababasahin yung leave me in peace part, pero dito tayo sa last na sentence niya. I have been described as heartless by my mother. Please do not anger me so that you may remain relevant for the future generation. And you should listen to my mother. Yan lang. Yun. Katakot. Diyos ko Lord, no? Sanay naman pala mawala ng billions yung mga Nograles. So I think ako talaga, parang ang eksena dito is, kung nasaktan ka, natawa ko sa question mo. Alam mo, a person that doesn't have a sense of humor is mentally ill. There are a lot of studies demonstrating that is the best way that you can determine whether you're still mentally healthy, that you can laugh at yourself. If you cannot do that, magpatingin ka na. Simple. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. At ilalansya po natin ang hindi mo pera yan. T-shirt, diba? Yes. Let's go. Let's go. Ayan. O sige na, babay na. Totoo na to. Kasi 5 oras na tayo. Alas 3 na. Bye. Alas 3 na. Ayan, alas 3 na. O sige, bye everyone. Thank you for Bye. joining Bye. in. Araw-araw, hindi mo pera yan. Bye. Bye-bye.